Starring Entertainment. Experience mo ng pandemic? Actually, parang since first time ko rin po yun, parang nag-reach ako. Although hindi naman siya like, solo, may kasama din po. Pero parang yung feeling ko na parang, totoo ba to? And then, parang syempre kasama mo international plan. So, sabi ko, sige kung ano man lang, kung ano na lang ang ibibigay ang question nila sa mga. And then, siguro para sa akin, hindi ko alam kasi parang may nangyari mo kasi ewan ko lang about sa management. So, kaya hindi ko siya natuloy. Hindi po yun. Pero ikaw, yung experience mo during the pandemic, paano ka, parang na-start mo na because that was after winning the so. Yes, actually nung nanalo po ako, 2019 po yun sa TNT. Akala ko, tuloy-tuloy na po siya. Pero yun nga po, nagka-pandemic. And then, lahat po kasi ng bars na tinututugan namin sa nasa banda po kasi ako. So lahat ng bars nagsara po. So sabi ko, ano kayang pwedeng mapagkukunan kasi bread and butter ko po kasi talaga to. So sabi ko, ano kayang pwede? And then, parang talagang, alam mo parang sinadya talaga na tumawag bigla si Daryl Pong sa akin. So sabi niya kasi sa akin, kapatid, try mo itong kubo. Yeah, para siyang parang music platform siya na pwede kang mag-live o kanta, whatever, pwede. So sabi ko, sige, subukan ko. First time ko, sabi ko, so nag-invest ako ng mga gamit. Sabi ko, sige, subukan ko, paano ba to? Tinuruan niya ako na ganun gagawin. And then, sabi niya sa akin, para makaipon ka, dalhin mo yung mga supporters mo. Sabi ko, sige, try ko. Para nakakahiya eh. So, pinapantapos nila, pinadownload ko. Tapos, yun na, kumanta na sila. Tapos, nagkaano sila ng gifts, nagbabato sila. So, lahat po yun, inipon ko po yun. And, inipon ko po yun. And, proud ko pong sabihin sa inyo lahat ngayon na nakabili ako ng bahay na Elwood. Sa pumo ako, dahil po sa pumo kasi inipon ko po talaga yun para sa bahay ko. Hindi lang naman po para sa sarili ko, kundi para sa family ko, especially sa mga anak ko. Kaya ako rin. And last question, ano yung reaction mo nag-reach out sila sa'yo? Surreal talaga. Parang hanggang ngayon actually hanggang ngayon hindi ko rin mga paniwala. Nakikita ko ngayon siya. Parang totoo ba to? Parang siguro talagang pag-swerte talaga. Pag-swerte talaga. Pag yung nilaan talaga sa'yo, kung para sa'yo talaga yung panahon, para sa'yo talaga swerte. Kasi sobrang daming magagaling na artist. Hindi lang lalong-lalo na sa Pilipinas, sobrang daming magagaling na artist. Pero hindi nabigyan ng chance na sumikat. Wala akong mag-aantay. So, kung ganun din naman lahat ng ginagawa, even ako personally, ganun din ang ginagawa ko, nag-antay ako. Hindi ako yung tipong, ang tagal mo ka, hindi eh. Parang inantay ko lang yung right, yun nga po, perfect timing na po siya. So siguro, perfect timing ko siguro po ngayon na, yun nga, makausap ko sila. Out of nowhere, parang as in, biglaan lang po talaga nangyari. So, thankful ako, sobrang grateful ako sa lahat. Thank you po, maraming salamat. Name already, it's going to be MMG. That's what he's going to be called as the artist. Yes, well actually para siyang reintroduction ng myself being an artist actually. Kasi lahat po, especially ngayon po, hindi lahat nakakilala po sa akin. Yes. It's been 6 years ago, simula na nanalo ako. So, siguro para sa akin, much better ng MMG para mas mabilis po siyang maalala o remember. Because the names that we used before were very complicated, yes, so people wouldn't be able to decipher whether they're listening to you or other artists. Yes. I get that. First of all, congratulations. No? So super happy about what's happening right now. I first heard of you during Nina's concert. I want to admit I didn't know you at all. But during that time, man, I was like, who is this person? I mean, you were singing all the songs that I wanted to sing on video perfectly.
na parang after hearing you, nakakahiya na siyang kantahin ulit. Ganun siya ka, and it's super galing mo. I have no words to describe what I was hearing that night. Parang kulang talaga na mapansin ka na. Parang I think it's high time that you give your spot time. Well, going back to my question, can you maybe tell us a little bit about yourself? Siguro where you started singing, you have a family right now, medyo parang kwento ng konti. Actually, nagsisimula akong kumanta sa band when I was 14 years old. 14 years old, so now I'm 40. Medyo mahaba pa yung panahon na nasa bago. Anyways, yun nga. So, where are you based, by the way? Bohol. Actually, I'm from Bohol. So, ano po kami, musically inclined po kami. So, lahat ng mga kapatid ko, kumakanta ko. So, from my mother's side. So, yun po, lahat ng kapatid ko. And, balo po kami, or 8. So, medyo marami-rami po. And then, yun na, 14 years old, nag-start ako. Tapos, pumunta ako ng Davao. Did you always join contests? No, hindi po. Actually, first time ko pong sumali ng contest yung sa tawag na natin. Wow! Kasi, para sa akin, parang kinakabahan po kasi ako pagkadating sa mga ganong, lalo na pag may mga nakikinig na, especially naka-in-ear lang. Kasi parang, syempre, pagdating sa ganon, ikaw lang dapat ang marinig, hindi yung audio, hindi yung music. So, pagka sumet lang ka, rinig na rinig doon po ako kinakabahan. Kaya para sa akin, ayoko kong sumali ng contest. Much better, mas okay na siguro sa banda na lang ako. So, lagi yun yung mindset ko palagi. Yeah, we speak. We love it. Oh, I love it. Okay, pwede ba tayo mag-entertain ng questions? Go lang po tayo. Who's going to ask Thank you. Who's going to ask the next question po? Yeah, Okay. but Hi, I'm Jimmy Martin, Vertigo.com. Can you talk about siguro yung upcoming concert mo? When it was offered to you, how does it feel na magkakaroon ka ng major concert? Sorry. Well, actually, parang, kasi this is my third solo concert ko. So, I just want to say, first of all, thank you so much for Chef Jerry. Kasi dahil sa kanya, nagkaroon ulit ako ng concert, which is parang isang malaking bagay rin po sa career ko na makita ulit. Since yun nga po, so nung nag-pandemic, medyo nag-layo po ako ng sa career ko, and then biglang medyo okay na, bumalik na naman ako sa pagbabanda. Pero hindi na siya kagaya before na talagang kasi yung nakikilala na talagang lagi kang lumalabas sa TV. Parang iba yun kesa yung the last few years na medyo marami na po kasing bagong lumabas ngayong artist. So, thankful ako na nabigyan ako ng opportunity na i-produce ni Chef Jay. So, thank you. Maraming salamat kay Chef Jay. And then, just something short. May mga guests ko pa. Yun dapat nila kapangalan. And syempre may mga kasama tayo dyan. So, yung mga hindi nyo, yung mga ginagawa ko sa stage ko, iba po ako mga gagawin ko doon sa concert ko. So, marami ginagawa na ito. And then last, are we expecting Nina join? Si Nina, kakagawa siya si Mr. Guest previous concert niya. Hopefully, alam ba yung price si Nina kasi actually, doon rin po ako nag-start po. Marami na rin pong nangyari. So, sana po. Sana magaduwi ko siya ulit. Okay, thank you, bro. Thank you. Congrats.